scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Junan Suras sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Ay isang magandang araw po ng Huwebes, isang mapagpalang Huwebes po sa lahat ng ating mga manonood, Luzon, Visayas, Mindanao. O, isang oras kami ni Kajek Ortiz, The Truth and Knowledge, Gulpi de Gulat, sa programa. Ika nga po natutunghayan, hindi lamang po rito sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig po ng bansa. No? Isang oras po kami ni Kajek Ortiz. O, Kajek, kumusta ka na? Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. At samahan niyo kami sa isang oras na pagtatalakay natin sa mga isyu na napapanahon sa atin sa ngayon. Mabuti naman ka doon at tayo'y ligtas pa rin. Nagka-COVID na kaya kaya din na tayo natatakot sa COVID. Nabakunahan, nagka-COVID pa. Ako na-boosteran na ako. May 3 shot na ako, Kajik. Ikaw ba? Wala pa. Ng 3 saksak. Wala pa. At tayo po'y nakaschedule. Siguro next week pa kasi dito sa Pasig, ang nila dito, nag-scheduling. Tatawagan ka nila. Hindi sila nagpapa-walk-in . Basta sa kanila maayos na sistema, may tawag sila sa'yo. Oo. Na ito, schedule ka na ganitong araw. Ganitong oras. Kaya pagdating mo doon, maayos. Walang siksikan. Walang siksikan, walang talagang maayos ang kanilang sistema. Yung ID natin, di ba? Yung ID natin, meron pa lang yan. Meron mga first shot, second shot, ngayon booster. Meron. Dito sa Pasig, yung kanilang binibigay na ID, mayroong QR code. QR code. Oo. Kaya ito'y nababasa. Hindi ko lang alam kung nababasa ito sa mga pag pumasok ka sa mga department store o sa mga mall o kung saan man. Pero may QR code. Yan na yata ID natin. Yun na yun. Napakahirap naman kumuha ng vaccine certificate . Pero sa ibang bansa, requirement nila, kumuha ka sa quarantine ng parang vaccination card na ang nag-issue yung quarantine. So, hindi naman, wala naman tayong balak lumabas sa Pilipinas sa ngayon. Kaya hindi naman natin kailangan yan. Alam mo, yan ang mahigpit na Yan ang mahigpit na regulasyon. Yan ang mahigpit, At tayo ngayon sa Pilipinas, marami ng syudad na merong tinatawag silang herd immunity. Katulad ng Metro Manila, NCR, mukhang lahat ata ng syudad dito, meron ng herd immunity. At mangilan-ilan na mga syudad sa Visayas at Mindanao. Notably, Davao City, Iloilo City, may herd immunity na. Ibig sabihin, ang vaccination ay mataas. Marami nang nabukunahan. Sa atin naman dito, may mga lugar na hindi pa nababukunahan, kaya lang mga liblib na puok ito na hindi naman naaabot siguro pa ng COVID. Napakalayo . May mga lugar na hindi pa nabakunahan ang mga tao. At mayroong mga lugar na ang mga kababayan natin ay kulang sa pagpapaliwanag tungkol dito sa vaccination. Nagtataka ako, nagbo-booster shot tayo doon sa ibang lugar, per shot pa lang. Late sa iba. Alam mo ka, John, yung sinasabi nga na baka vaccine inequality, hindi totoo yan.
Kasi ang pamahalaan natin, tandaan natin na merong um, expiration ang bakuna. Oo. So kung ayaw magpabakuna ng tao, ano gagawin nila? Kaya Mhm. nagkakaroon tayo ng booster shots doon sa mga gusto magpabakuna. Oo. Katunayan, Yan yung 3-shot, di ba? Kasi oo, iba, wala pang per shot. ayaw Tayo, oo. takot Tayo, nasa 3-shot na. Oh. Ngayon, mayroong mga grupo nga na bumibili sila, di ba? Nagparating dito yung pangkat nitong si Jose Concepcion, no? Yung si Joey Si Joe. Concepcion. Oo. Meron silang pinarating na Moderna at AstraZeneca. So Oo. yung ibang bakuna, dinodonate nila sa pamahalaan. Yung iba naman, yung private sector, bumibili ng bakuna sa kanila at sinasaksak Binibenta. doon. Binibenta. Private, no? Sa private na. Private, pinamamahagi na lang nila siguro yung kung magkano ang kanilang importation noon na pinayagan naman ng gobyerno. Oo. Para mabawi lang yung puhunan. Kasi merong expiration hindi po pwedeng Oo. itago Oo. Lalo na Kailangan lalo na yung Pfizer, Kajik, ang daling mapanis. Kaya nga, yung Moderna, ganun din. No? Oo. Ang mahaba-haba at ang buhay, yung AstraZeneca. So, kailangan maisaksak agad yung mga dumating na bakuna na yan. Ano? Oo. Kaya yung iba, nagtataka ako, nagpabakuna ka, Moderna, saan? Doon sa ganito, ganon, private. Bumili kasi kami ng bakuna, yung aming opisina, bumili ng bakuna nabakunahan na sila sa gobyerno. Naging booster shot nila ngayon yung binili ng private sector. Pinayagan naman ng pamahalaan yan kaysa naman masira Mapanis, mapanis o magkaroon ng expiration. Di ba So, meron ngayon, sa isang lugar, probinsya yata, napanisan sila ng na-expired yung bakuna. Yeah, sa Palawan ata yun, yung AstraZeneca, may get sa 1,000 na dosage Ang mahal nun. Sayang yun. Pero alam nyo, na ipapaktor na yan doon sa na hindi naman talaga lahat ay maisasaksak Oo. Kasi andun pa rin nga yung vaccine hesitancy. At nagiging issue pa nga ito ng isang grupo ng mga tumatakbong senador ngayon. Yung nakalimutan ko lang yung pangalan ng grupo. Pero naging issue pa na sila ay mukhang mga anti-vaxxers. Hindi ko lang maalam. Yung isang pangalan lang nakuha ko itong tumatakbo na si nawala yung listahan ko. Ito si Captain Ray Valeros, senatorial candidate ng pangkat, hindi ko alam kung anong grupo siya. Sinasabi na vaccine, ganon. Alam mo, hindi na ako nakakipagtalo sa mga taong ganyan sarado ang kaisipan sa bakuna. Dahil kahit anong paliwanag mo, wala na, hindi maniniwala sa iyo. Ang paniwala nila na ang bakuna ay after 2 years, lahat tayo maging zombie. Lahat tayo. So, alam nyo, nagiging issue ngayon sa politika napakarami ng mga issue na nakakatawa. Nakakatawa ka, John. Na kung ikaw naman ay sa katulad sa atin na nagmamasid lang, nag-observant lang tayo. Natatawa ako dun sa mga motherhood statement ng mga politiko at mga kumakandidato sa ngayon, lalo na yung maiingay. Na alam mo yung mga katulad ng mga sinasabing statements na walang saysay o walang sense. Dapat hindi nila sinasabi yan Alam mo, katulad yung mga kay Manny Pacquiao, yung pabahay, paulit-ulit na sinasabi na bibigay ng mga babae sa squatter kung nag-iisip ka, imposibleng mangyayari yun Katulad yung kay Leni Robredo, yung sinasabi niya, dudublehin ko yung budget ng agriculture.
ang problema diyan, madaling magdoble ng budget eh. Oh. Kasi ipoprograma mo lang yan eh. Oh. Ang Problema yung problema budget. kasi, pag hindi ka talagang nag-aral, sabi, binabanggit niya na ekonomista daw siya, no? Oo, Pero I oo. doubt, no, kung siya ay talagang practicing Ekonomista. economist. Oh. Kasi maaring yun ang Bachelor of Science siya bago siya kumuha ng Abogado. batas, ng law. Oh. Pag sinabi mo gano'n, ang titingnan mo kaagad, kaya bang i-absorb ng ekonomiya yung dobling budget ng agrikultura? Saan mo dadalhin? Mhm. So, ibig sabihin, kailangan may malinaw, bago ka maglabas ng statement, may malinaw na programa ka kung ano ang gagawin mo. Kung hindi, lalabas lang na parang nambubula ka lang dyan, binubula mo yung mga farmers. Tsaka ngayon, Kajik, no? Ang ibang mga sakahan dinevelop na, hindi na siya agriculture eh. Hindi kasi ang problema sa atin, Kadyon, Oo. kulang tayo una-una sa tubig. Oo, siya pa yan. Ay, yun ang isa sa pinaka-problema natin. Kung ikaw naman ang may-ari Irrigation. ng lupa ngayon, Mhm. magtsatsaga ka na magbubungkal ng lupa, once a year ka lang Aani. mag-aani. Oo. Pagkatapos, kung pala yung nakatanim dyan, pagkatapos, pag umani ka, yung presyo naman ng palay ay mababa. Mhm. Anong gagawin mo? Oo. Bakit mababa? Kasi mayroong kartel sa atin eh. Mayroong kartel lang sa bigas eh. Mhm. Kaya nakokontrol Oo. yung presyo. Oo. Totoo yan. Pag panahon ng tag-ani, murang-mura ang presyo ng bigas. Bigas. Hindi namimili. Ang dapat kasi diyan, ang gobyerno natin, through the NFA, kung andyan pa yung NFA, namimili ng palay sa presyong medyo kikita naman yung farmers. Ang kaso nakokontrol, nagkaroon pa tayo ng rice tariffication. Oo. May batas pa So rin yun sila. ang mga, mayroong maganda din na features ang rice tariffication. Mayroon ding hindi maganda. Kasi una-una, ang rice tariffication, supposedly, dapat yan na available ang murang bigas sa merkado. Kasi mas marami. 5 million yung mga farmers, 110 million yung hindi farmer eh. Ayun ang kumakain ng staple food natin yan eh. Pero dapat yan pinag-aralan mabuti, na yung rice tariffication. Maaring kung sana, kung sino man mananalo na Pangulo dyan, sa sunod na Kongreso, bisitahin na uli at saka kung meron kailangan i-revise o i-amend doon na provision, na dapat gawin. Na hindi yung nakikinabang pa rin yung mga kartel yung mayayaman. Yan nagiging problema. Yan ang nagiging problema sa bansa natin. Yan ang problema. So, Sabi ngayon, yung mga tumatakbo, hindi na tayo mag-i-import, pero nung naupo sila, ganun din. Kumikita rin sa importation eh. Kumikita sa importation. Padre, ang problema kasi natin, let's face it, kulila tayo sa teknolohiya, meron, sa palay. Pero yung talagang isa sa component na mahalaga ay itong irigasyon. Okay. Wala tayo wala masyadong irigasyon dito sa atin eh. Ang ating umaasa lang tayo doon sa ulan eh. Karamihan ng palaya natin sa buong Pilipinas, malaking bahagi o malaking porsyento ang umaasa sa palayan. Yung Central Luzon yon may irigasyon yan, yung mga sa Bulacan area na yan may irigasyon. Pero maraming bahagi sa Pilipinas na walang irigasyon eh. Hindi masyadong naudlot yan yung mga programa na yan na naumpisa na panahon ni Pangulong Marcos na hindi na natuloy. O katulad yan sa Iloilo. Ngayon lang nila ginagawa yung dam doon sa isang malaking ilog, yung Halao River. Hindi pa tapos ang dam na yun ay magkukontrol sa pagbaha
At the same time, na yun ay panggagalingan ng tubig para sa irigasyon. Ngayon lang sila, nung naumpisan ata yun, nung na-conceptualize yun, nung panahon ni Noynoy Aquino, at ngayon lang ata naumpisahan yung construction ng ganyang kasi nagkaroon ng delay dahil maraming tumututol na mga alam naman ninyo yung mga environmentalist, yung mga pare, yung mga madre, tutol sila sa mga ganong projects Pero nakikita naman na talagang kailangan ng ating bansa yung irigasyon. So, yan ay alam mo, pagka ganyan na nangyayari na may isang sektor na hindi gumagana sa ating ekonomiya, ay kung yan parang domino yung domino na domino effect na sunod-sunod yung epekto niyan. Timbang lahat. Timbuwang lahat. Oo. So, yan yung Ngayon, dito sa mga politiko natin, itong mga tumatakbo, katulad yan, sinabi nitong si Lacson, na pati daw mga batang maliit magbabayad ng utang. Huwag tayo maniwala sa ganon. Kasi ang bawat isa sa atin ay walang pagkakautang. Tayo mga Pilipino. Kung may utang ka doon sa tindahan, sa sari-sari store, utang mo yun. Oo. Pero ang national debt, hindi mo utang yun. Paano Utang yun? Parang naguluhan yata ako ron. Kasi lahat tayo, medyo sagutin ko lang ng konti ang Jeff. Kung halimbawa, paano nga naman babayaran? Kasi lahat tayo, lahat tayo. Sobra yung taxes natin Hindi. Halos lahat talagang matindi. Doon Lahat tayo, utang nagbabayad tayo ng taxes, directly and indirectly. Okay? Yung mga may trabaho, kinakaltasan, meron silang withholding tax, Oo. At kung may deficiency tax, kung kulang yung kaltas, magbabayad sila sa deficiency tax, May assessment yan Oo. Pag-file mo ng ITR, sasabihin sa'yo, oy, ang kinaltas sa'yo ay 2,000, pero ang tax mo dapat na bayaran 3,000. So magbabayad ka ng 1,000, tax. Normal 'yon. Ngayon, pag bumili ka naman ng mga bagay-bagay, puwera lang yung agricultural products. Meron ka binabayaran na it's either specific tax or value-added tax, di ba? Wala kang kawala doon. Oo. Ang pinakamalaking nagbabayad ng tax yung mga manginginom at yung naninigarilyo. Kasi yung presyo ng sigarilyo, mas malaki pa ata ang tax kaysa talagang tunay na presyo ng sigarilyo. Issue yun, ang tawag nila dyan. Issue, since tax. Since tax. Sa mga manginginom naman, malaki din ang tax ng sa alak, sa beer at sa alak. Oo. So, lahat nagbabayad ng tax, Pero, alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na masyado namang sweeping statement na sabihin mo, pati bata may utang. Pinapanganak ka pa lang. Walang utang. Ka pa lang. Nasa sinapupunan ka pa lang. Ang bawat isa sa atin, ang may utang, yung ating pamahalaan. Okay? Pero yan, nababayaran yan Hindi, kasi mayroon tayong tinatawag na deficit spending na talagang yun ang nangyayari sa ngayon sa bansa natin at hindi lang sa bansa natin, kahit sa ibang lugar, common practice ang deficit spending. Yung budget mo, kulang ang koleksyon, mangungutang ka, mag-i-issue ka ng mga bonds o treasury bills na mga 10-year bonds, 10 years so treasury bills. Ngayon, pagbagsak ang ekonomiya mo, walang bibili noon, walang mag-i-invest. Kaya ang mga bansa na patuloy na nag-i-issue niyan at sinusubscribe yung mga T-bonds na yan, ang ibig sabihin noon, malusog ang ekonomiya. May potensyal kasi walang magpapautang sa iyo kung ikaw ay di mo kayang bayaran. May potential kang mangutang kasi
malusog ang ekonomiya. Okay. Sinasabi Ang mo. bansa natin, as of September 2021, okay, sa kasagsagan ng Delta variant ng coronavirus, nangutang tayo para pambili ng bakuna. Ang gross domestic product natin nasa $402 billion. Okay? Okay? Ang utang natin is 11 Billion. 11.9 o $12 trillion. Mhm. So that is around 60% of our gross domestic product. Ano? So mga pag $12 billion yan, Tapos nasa 6 nasa kalahati. 65 billion dollars ang utang natin. No? Kasi 12 trillion. Yun, round off po na lang. Pero alam mo ba, na ang ating doon sa labas ng ating bansa, yung mga bangko doon na malalaki, no? Itong data na to na binibigay ko ngayon para sa kaalaman ng nakikinig sa atin. Alam mo Kadyon, itong programa natin mukhang ito lang ang nagbibigay ng ganitong mga data eh. Wala din na mapapakinggan ito sa ABS-CBN o sa Channel 5 o 7, ano, kung saan-saan man, ano. Itong credit rating natin na ang nagre-rating nito yung Standard and Poor's Agency, hindi yung standard at mahirap for yung apelyido ng isang may-ari doon. Isa ito sa mga credible rating agency sa buong mundo. Moody's, Fitch, yung malalaki yan. Tayo ay triple B plus ang ating rating. Ang ibig sabihin yan na positive ang ating rating. Na kahit na marami tayong utang, pwede pa tayong pautangin. O pwede pa magpasok yung investment sa atin dahil may potential na lalago ang ating ekonomiya pagka natapos ang COVID. Ano? So, sa Moody's, BAA, ibig sabihin yan stable. Matatag ang ating ekonomiya. Sa Fitch rating, triple B. So, ibig yan sabihin positive. Sa Japanese Credit Rating Agency na siyang pinakamalaking nagpapautang sa atin na bansa, ang Japan, yung bulk ng ating utang nasa Japan. Dalawang bansa lang ang malaking utang natin. Ang pinakamalaki, Japan. Ang pangalawa, United States of America. No? Yun ang pinakamalaki natin. Ano? Positive din, stable. Ang ating foreign reserves, umaabot tayo sa mahigit sa $100 billion. So yan ay indicator na yung ating pangangailangan, kayang mag-service yung ating central bank doon sa dollar requirement natin, ano, sa trade. So ibig sabihin yan, pagka natunghayan mo itong mga ganitong data, pag ana-analyze mo, matatag ang ekonomiya natin. Kaya lang ang problema natin sa ngayon, because of the pandemic, itong COVID-19, marami ang walang trabaho. Oo, tama mga ka yan. 3.5 million. Marami ang nawala ng hanap buhay. Pero ang ating ekonomiya, nagkaroon pa rin ng pag-unlad, paglaki. Kahit na sabihin mo na nagkaroon ng ano tawag diyan ng COVID-19, nagkaroon pa rin ng pag-unlad ang ating ekonomiya. Sa katunayan, itong data na binabasa ko sa ngayon, galing ito sa International Monetary Fund, sa IMF, World Bank. Ang ating ang ranko natin sa GDP sa buong mundo, number 34. Sa purchasing power parity, ang papaliwanag ko kung ano itong purchasing power parity, number 27 tayo. Kasi ang ating purchasing power parity nasa mahigit sa $1 trillion. Ang ibig sabihin ng purchasing power parity, ito'y naunawaan to ng mga ekonomista.
kunwari, doon sa New York, sa Estados Unidos, pag bumili ka ng hamburger, ang halaga ng hamburger doon $6. Okay? Samantala, sa Pilipinas, ang parehong hamburger na gawa ng McDonald's, nasa $3 lang. Okay? So, ibig sabihin na purchasing power parity natin mataas kasi yung ibis na nagbabayad ka ng $6 na isang hamburger lang doon, dito sa Pilipinas, 2 hamburger mabibili mo. Oo. So, ang PPP mo medyo mataas kasi Mataas. Oo. kung ihahambing mo yan sa ano. Ngayon, Estados Unidos. Oo. doon sa Estados Unidos. Ngayon, may isa pang narinig natin madalas. Inflation. Nakakatakot, tumataas ang presyo ng Pero mga bilihin. Pero alam mo naman ka, John, yung presyo ng bilihin, merong yan tinatawag tayong law of supply and demand. So kung kapos sa supply, talagang ang tendency niyan, tataas ang presyo. Dahil naman, anong dahilan? Of course, gusto kumita ng mga traders eh. Parang sinasabi mo, iniipit. Iniipit. Okay? Gusto nila kumita eh. O kunwari sa baboy, yung production cost actually hindi tumaas ng baboy. Kaya lang, yung supply, kakaunti. Dahil maraming natamaan ng Asian, ano ba tawag nila doon? Asian, ASF. ASF. Swine flu, no? Swine flu. Okay. So ngayon, kung ako ang nagbababoy, wala palang supply eh. Yung dating binibenta ko na 250 pesos per kilo, ba gagawin ko 350 para kumita ako. So yan ay opportunistic price na yan. Ang ibig sabihin yan. FMD, foot and mouth disease. Hindi naman na tumaas talaga ang production cost mo. Kaya lang, sa kakulangan ng supply, yun ay tataas mo ngayon. Ay sayang eh. Oo. Kikita ako eh. So yan ang mga pangyayari na ang apekto ng inflation, yung law of supply and demand. Katulad sa bigas, naalala nyo, noong 2017, walang problema ang production ng palay sa atin. Kaya lang, ang cartel, kinontrol nila ang supply para tumaas ang presyo ng bigas. Kaya napilitan tuloy ang ating mga kongresista at senador na maglabas ng batas na tarification. Para tugunan yung problema sa supply ng bigas. Kasi ang presyo importation. Pumasok ang importation ngayon. Kasi yun ang nagbunsod na kailangan maglabas ng batas kasi kung kontrolin yun ng mga kartel, ay di mag-i-import na lang kahit sino pwede mag-import ngayon. Para sinabi mo nakaraan, excuse ka, Jack, yung baboy, kulang tayo sa supplies, pero ang ginawa ng mga negosyante, hindi natin masabi kung privado to, no? Nag-import ng mga baboy. Ibinanggado sa presyo ng ating mga magbababoy. Hindi yun ang mahirap ka John kasi kung may nagmamanipula sa ekonomiya. Yun ang problema eh. O katulad nitong gamot, itong gamot na lang, may pinirma na ata si Pangulo Duterte na kahapon ata yun na nagsiset ng maximum price sa gamot. Di ba? Lahat ng senior citizen kung inom ng gamot eh. Mayroong maintenance eh. Sa diabetes, sa high blood, sa sakit sa puso, kung ano-ano mga sakit. Sino kumikita dyan? Yung malalaking pharmaceutical company. So ngayon naglagay si Pangulo Duterte kasi ang generic law hindi masyadong epektibo eh. Generic nga pero mahal din. So ngayon anong ginawa? Dahil ang gamot isa sa pangunahing pangangailangan ng tao, no?
So ngayon, pag may nagsabi ngayon na isang kandidato na ang utang daw ganito kalaki ng ating bansa, no? Given na yan dahil hindi naman pwedeng itago yan. That is public information yan, ano? Na hindi pwede itago ng ating pamahalaan yan. Dahil marami nakakaalam yan. Pero wala namang binibigay na solusyon kung paano mabayaran. Oh, may solusyon o wala, mababayaran yan. Kasi habang patuloy naman na lumalago ang ekonomiya, lumalaki ang gross domestic product mo, lumalaki ang koleksyon mo sa taxes, nababayaran mo yung utang. Oo. Walang permanente na utang na hindi nababayaran. Kasi nababase ko, itong tinitingnan ko lang, ano pare? Napakasimple ng sagot diyan Ka-JP. Kung halimbawa ang Pilipinas baon sa utang, wala nang tatakbong presidente. Ay, ba't ka magpe-presidente kung sasakit lang ang ulo mo? Oh. Diba? Oo. Baon sa utang yung bansa tapos ikaw magsosolve. Oo. Kasi actually hindi ikaw magsosolve hindi ikaw ang magbibigay lunas, no? Hindi ka survivor. It is the economy mismo na kung may stable government ka, no? May peace, may kapayapaan, maraming papasok na investors, maraming mga Pilipino na may pera na magninegosyo dahil merong kapayapaan Kaya yun ang isa sa mga ingredients ng economic development, yung peace, yung kapayapaan. Oo. Kasi katulad yan, kung mapayapa na ang kanayunan, at nakagagawa ngayon itong mga farm-to-market roads, na yung mga liblib na puok, nalalagyan ng mga kalsada, nalalagyan ng tulay, mapipilitan ngayon o maiinganyo ngayon yung mga tao doon sa lugar na yan na mag-invest doon o magtanim sila ng mga produkto na pwede nilang pagkakitaan. Kasi sinasabi ko nga yun paano ngayon kung magtatanim ka nga, 3 oras naman lalakarin mo doon sa pinagtaniman mo papunta sa bayan o sa nabitbit mula yung 2 sako. May gulay ka doon. Pagdating mo sa bayan, lanta na. At 2 sako lang ang bitbit mo. Samantala, kung ilang tonelada yung mo doon, yung tinanim, So sino ba naman masisiyahan niya na magtanim ng kung ano ba na bagay, kung anong tanim na pananim, nang wala yung kalsada. Kunwari may harvest ka, kung may kalsada o may jeep dyan, mag-aani ako ng mais, 10 tonelada, ilang hapot, yung ganyan na mga Kasi katulad yan, bakit nag-focus ang ating pamahalaan sa build? Dahil nakita yan sa ibang bansa na yun ang susi sa pag-unlad. Hindi lang dito sa atin, sa ibang bansa, katulad sa China, hindi natin pwedeng hindi gawing ehemplo ang China. Katulad ditong bagong ginawang release ng train system. Mula doon sa border ng China, hindi ko lang alam kung ano ang pangalan nung syudad na yan, Nagawa sila ng 1,000 kilometers na linya ng relays. Papunta sa parang yung capital city ng Laos. Kasi ang Laos, napaligiran niya ng Cambodia, Vietnam, China. Wala yang access sa dagat, walang port. So bagsak ang ekonomiya ng Laos, mahirap ang mga tao dahil walang masyadong oportunidad, Bago ka makalabas ang mga produkto nyo sa
yung lugar na yan ng Laos, dadaan ka muna sa Thailand o di kaya sa Cambodia. O dadaan ka sa Vietnam, dadaan ka sa China. Oh, so ngayon, naglagay ang China doon ng train. So ngayon naengganyo ngayon yung mga tao doon na magtanim at marami ng investor na pumapasok sa Laos. Oh, kasi may mga ginawa silang mga dam para magkaroon ng power, kuryente sa Mekong River, no? Nagawa ng mga dam na malalaki. So ngayon ang Laos nabubuhay. Oo. At yung train nila moderno. Isipin mo 180 kilometers per hour ang takbo. Ng train nila, moderno ang train. Ito, Ano? yung tawag dito. May tawag siya, yung sa Japan. Yung bullet train. Bullet train. Ang bullet train mas mabilis. Nasa 350 kilometers per hour yan. Ito, medium lang ang speed nito. Pero ibig ko sabihin, wala nang problema ngayon yung mga Laosian, itong mga taga-Laos, na kung meron silang mga produkto na gustong i-export, mayroon na silang outlet. Hindi na sila dadaan doon sa napakarami kung saan-saan sila dadaan o dadaan sa bundok na walang maayos na mga kalsada. Yun ang ibig ko sabihin ng economic development. Pero excuse me, Kajik, basahin ko to na kung saan, itong Teresita Cruz. Tingin po nyo ba, sir, kung sakaling manalo si Bongbong Marcos, may pagbabago sa ating bansa? Ang isang presidente, no? Kay si Bongbong Marcos yan, o si Leni Robredo, O si o si Isko Moreno, o si Ping Lacson, o si Manny Pacquiao. Kung maayos ang kanilang programa, at yung kanyang, alam nyo, hindi naman yung presidente ang gumagawa ng mga plano niyan o programa. Kung maayos ang iyong economic team, yung secretary mo sa Department of Trade and Industry, yung sekretaryo mo doon sa Public Works and Highways, sa mga yung alam mo ang secretary kasi yun ang kasama mo sa pagpatakbo ng pamahalaan Kung maaayos, nakatulad nga ni Tugade, no? Sinong pangalan ni Secretary Tugade, no? Na maraming nagawa ng mga projects ng Department of Transportation. Walang kahit sino ang mga nanalo diyan. Si Bongbong Marcos yan, si Leni Robredo, si Isko Moreno at sa iba pa na magfe-failure. Kasi wala namang pangulo na tumatakbo niya na gusto niya bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Lahat yan ay ang kanilang nasa interest nila kung paano nila mapaunlad ang ating bansa. Yun ang diyan Modern times na tayo ngayon. Panahon na ng internet ngayon. Na kung sasabihin mo yung mga tinatago na magnanakaw na ganito, malayo ng hindi na basta-basta nagagawa yan kasi nakikita na Kayon, ang Pangulo naman, siya naman ang nag-ano ng direksyon ng ating pamahalaan. Pero sa tingin ko naman, kahit sino ang upo dyan, ay ang kanilang interest kung paano mapaganda ang buhay nating mga Pilipino. Kaya lang mayroong mga sinasabi na kuminsan na halos hindi ka panipaniwala, katulad ng kay Pacquiao, na magbibigay ng bahay, lahat daw ng squatter bibigyan. Ang Pilipinong mahirap magkakaroon ng bahay. Hindi kaya ng ating ekonomiya na ibigay yan Kahit nasabihin mo 20 years, wala Kailangan talaga kung magkakaroon pa niyan, may bayad pa rin. Magbabayad sila. Walang bayad kahit si Pacquiao. Magbabayad ka ng amortization, kahit na maliit. Pero nagbabayad ka. Pero sasabihin mo na libre, walang kakayanan tayo. Kailangan lumakas ang ating ekonomiya ng mas malakas kaysa sa ngayon para maisa katuparan yung mga ganyang pangarap. Para sinasabi mo, parang nananaginip ng gising ito si Pacquiao. Nananaginip ng gising. Hindi kasi doable Kasi ang kailangan natin sa mga
marinig sa ating mga presidential. Ngayon, ang pinag-usapan natin, presidential aspirants, ano, yung mga proyekto na pwedeng gawin, kayang gawin. Hindi yung pangarap lang na suntok sa buwan. Oo. Oh, kasi Parang Isko, patuloy kita ka, Jack, ha? Ano siya eh, mabagal yung kanyang yung kanyang pagsulong pero makikita mo yung vision. Oo, kasi pinag-aaralan niya eh. Oo. Ano Hindi siya sinabi ni Isko? Oo. Itutuloy natin itong build. Kasi si Isko, nakikita niya sa ibang bansa yan. Na ang sikreto, infrastructure eh. Oo. Sino, katulad yan, sino ang katulad ng sinasabi ko kanina, ha? Sino mag-i-invest doon sa Laos kung hindi mo kayang puntahan? Dadaan ka sa kung ilang bundok bago mo mapasok ang Laos. Maglalagay ka ba ng factory mo doon? Oh. Sa ngayon, marami magkaka-interest na maglagay ng factory doon. Oo. Kasi merong train ngayon na yung 1,000 kilometers, 5 oras nang, andun ka na sa China. From China, pwede nang i-export ang iyong mga produkto papuntang Europe. Mayroong train na nagagaling sa China ngayon na papuntang Europe ng 14 days lang, andun na sa Europe ang produkto mo. Oh. So, malaking bagay yon para sa isang bansa na katulad ng Laos na meron kang port. Ngayon, kung katulad naman sa Pilipinas, ang kailangan mo naman dito, magandang seaport. Na yung mga barko na dumadaan dito na nagkakarga, titigil lang sandali, nakarga na lahat ng container, takbo na kaagad. O mga airport naman na maayos kasi may mga locator dito na mga manufacturer, lalo na yung mga microchips, na yun ay kinakarga sa eroplano. Oh. Kung wala kang airport na maayos at na maraming airport, ano mangyayari ngayon? Ang ganda ng mga binabanggit mo kung project, no? Tungkol dito sa programa natin sa Pilipinas, no? Yung mga project, yung ekonomiya. Ang nagiging problema kasi sa atin, no? Dito sa ating bansa, yung corruption eh. No? Andun eh, kakambal eh. Pakambal ng ikangay pag-unlad ng bansa, nandun pa rin yung mga tiwali na ikangay gumagawa ng mga hindi maganda rito sa ating bansa. Alam mo, sa mahabang panahon kasi, na-tolerate ang korupsyon. Oo. Sabi ni Cooper Kahulugan, mababago lang kung mababayaran ang utang ng Pilipinas at mawawala ang korupsyon. Hindi, walang problema sa pagbabayad ng utang natin. Kasi kung merong economic activity, habang lumalago ang negosyo, ang ekonomiya, lumalaki ang gross domestic product, ang ibig sabihin ng gross domestic product is the total goods and services produced by a country in a given year, sa isang taon. So ngayon dito sa report ng $402 billion ang ating gross domestic product. Number 3 tayo sa ASEAN, ang number 1 Indonesia, pangalawa Thailand, pangatlo tayo, Sa buong Asia, number 12 tayo. Maganda na posisyon 'yan. At ang potential na paglago natin ng ating ekonomiya dahil binibigay ngayon ng mga rating agency na stable and positive outlook, ang ibig sabihin yan, ang laki ng potential natin na maraming investors na papasok at kahit na yung mga local investors natin, yung mga local capitalists, mag-i-invest pa rin sa Pilipinas, dito sa atin. So pag mayroong investment, ang mangyayari diyan, marami ngayon mai-empleyo, magkakaroon ng trabaho. Pag nagkaroon ng trabaho ngayon, ang tao, pag may pera, bibili. Ang unang-unang bibilin, pagkain. At yung iba pang mga bagay. So kung may disposable income sila na katulad ng ginawa ngayon ng gobyerno, yung train law natin, na yung 250,000 ata na income, hindi nagbabayad ng tax.
Oo. Di ba? Parang ganun ata yan eh. 250,000 ang income mo kada taon, wala kang Taon. babayaran na tax, no? Pero ang bawi naman doon, ka John, yung kung may pera ka, of course, bibili ka ng damit. Ang anak mo, ibibili mo sapatos, damit, o kung ano man mga pangailangan, ano? Tax yun. Oh. Tax. Doon naman babawi ngayon sa tax doon sa binili mo. Yung value added tax naman. Oo. Kung may kotse ka, pagbili mo gasolina, Patungan tax. may bat doon at saka may specific tax. Excise So tax. doon naman binabawi. Dahil kung malaki ang tax mo na kinakalta sa'yo at babayaran mo pa, Oo. ay sasabihin mo, itong pera ko, kasyang-kasya lang to sa paggastos Para sa ko. inyo na lang. Oo. Magsi-savings ka ngayon. Pero kung may sobra kang income, gagastusin mo, ang gobyerno kikita pa rin ng taxes doon eh. Mas malaki pa. So ganyan ang sistema ng ekonomiya kasi. Na mas nakakatakot yung walang inflation, yung tinatawag na deflation o stagnation, kaysa inflation. Kasi ibig sabihin, hindi tumataas ang value ng mga lupa, hindi mo tumataas ang value ng mga produkto pag mayroong tinatawag na stagnation o deflation. So ganun lang yan eh. Walang problema ang pagbabayad ng utang natin, no? Ang korupsyon na check yan kung talagang sincero ang nakaupo na pangulo laban sa korupsyon. Kung sincero na talagang lalabanan nila ang korupsyon. Kaya lang, Mukhang pilay tayo riyan. Mukhang pilay tayo. Sinasabi mo eh, yung kung halimbawa ang leader, no, yung nanunungkulan sa gobyerno, talagang sincere doon sa korupsyon. Sabi nga, sama sinabi ni Cooper Caulugan, kapag nawala ang korupsyon, sigurado ang Pilipinas. Pero pare, at ganito yan eh. Ang realidad kasi, kahit saan ka pumunta na bansa, no? Kahit sa United States of America, talamak ang korupsyon. Yung tinatawag na sa Amerika, nagko-control ng ekonomiya nila. Yung mga new liberalism, tawag dyan, ideolohiya yan ng economic ideology o theory, new liberalism. Ito yung malalaking negosyante na nagko-control sa ekonomiya. Okay. At itong nagpapatakbo sa United States of America, yung tinatawag na military-industrial complex. Pare, walang audit doon. Mas mahirap, Isipin mo, military-industrial complex, gagawa sila ng example, ng barko para sa Navy. Ang isa-submit nila na bid, $8 billion. So itong isang barko na to, magagawa namin to, $8 billion. Okay. Dali. Okay, sige. Tuloy ko muna kay Kajek, no. Basahin ko muna yung mga nagko-comment sa atin. Mula yung kanina yung tanong, no, ni Ma'am Teresita Cruz. Tingin niyo po ba kung sakaling manalo si BBM, may pagbabago ba ang ating bansa? O sinagot na yan ni Kajek Cortez kanina, no? Tapos magbabago lang kung mababayaran ang utang ng Pilipinas at mawawala ang korupsyon. Okay. Sabi nga talaga ang korupsyon rito sa ating bansa. Kasi alam mo, sinasabi ko nga doon sa Amerika. By the way, ang utang ng Amerika, $23 trillion, Mas malaki pa sa kanyang gross domestic product. Mga 110%, no? Ang sinasabi ko kanina, gagawa ng barko, no? 8 bilyon ang halaga. Habang ginagawa yung barko, tumataas ang cost. Hihingi ng dagdag, umaabot na ng 13 billion. Ibig sabihin, mayroong korupsyon. Kasi bakit hindi nyo nasusunod yung original ninyong mga kwan? Na plano o yung inyong offer. Katulad ng eroplano ng Air Force, yung F-35.
Okay. Maabot na sa 700 billion ang gastos ng Amerikano doon, hindi pa perfect. Mhm. Nag-umpisa yon sa maliit lang na budget. Kasi ang nagpapatakbo nga yung military industrial complex. Mayroon din diyan yung nangyari sa Bradley Tank ng Amerika. Nakita ng ang specs na ganito, hindi nasunod ang specs. Ano ba yun? Di corruption, kumita ng malaki yung gumawa noon. China. China. Kahit komunista yan. Napaka yung isa nilang si pinakamataas na opisyal, si Busilay. Kung hindi naging corrupt yun, baka yun ang presidente yun ng China. Nang nahuli siya na nag-corrupt, na nag-bribe, mayroong tinanggap na suhol. Nasaan ngayon si Busilay? Nakakulong sa China. Maraming sa China na nakakulong ng mga opisyalis ng pamahalaan nila dahil sa korupsyon. Hindi nawawala ang korupsyon kahit sa Japan, sa Korea, sa lahat ng bansa. Pero ang ibig ko sabihin, kailangan makontrol. Dahil hindi mo talagang totally eradicate yan unless na ang batas natin magsasabi pag nahuli ka na corrupt ka, pag ikaw na convict, patay, gigilitan ka ng liig. Mahina kasi ang ating liderato pagdating sa korupsyon. Hindi, ang batas natin, padre. Kasi ang leader, pwede siya magpatupad ng batas kung may batas. Okay? Kasi ang presidente, the executive, kung may batas ngayon ang ating ang ginawa ang Kongreso at Senado, na lahat ng government official na corrupt, pag napatunayan na corrupt, pupugutan ng ulo, palagay ko mawawala ang korupsyon Pag yung sinabi mo, Jake, parang nagbalik naalala ko lang. Yung kapag sa loob ng 3 buwan, walang korupsyon, sabi ni Duterte to. Pero natatapos na yung termino niya, walang nakulong na corrupt Meron yung mga mayroon, padre, yung sa Department of sa the Bureau of Immigration. Convicted yun, yung 3. Yung nangikil doon ng 50 million sa Chinese, sa Puntana Resort. Convicted yun. Corruption yun. Yung tao ni Vitaliano Aguirre, yung tao na yung mga kaklase ata na yun, nung panahon na Department of Justice si Secretary si Aguirre, nakulong yun. Hindi naman kasama si Aguirre doon, pero isa siguro sa dahilan yon na siya ay natanggal. Hindi ko lang alam kung isang dahilan yon. National Police Commission si Vitaliano Aguirre. So yun ay alam mo, kaya lang pagkakulong lang, pero kung katulad sa China na firing squad, palagay ko mababawasan Kasi sa China, malupit ang batas nila laban sa korupsyon. Na talaga pag nahuli ka o sa Vietnam, ay wala nang marami pang firing squad ka kagad. Pag na-convict ka. Kaya lang sa atin, ang batas natin mabait ikukulong mo lang yan. Ang iba nga dyan, sasabihin lang, mag-resign ka na lang, wala na, anuhin na lang natin to. So, wala problema na mababayaran natin ang utang. Huwag kayo maniwala dyan sa sinasabi ng iba na kasi ginagamit sa politika na hindi kayang bayaran. Kayang bayaran ng Pilipinas ang kanyang utang. Sabi ko nga, wala naman siguro kakandidatong presidente kung magiging tagapagbayad lang ng utang. Totoo yan. Dahil malaking problema ang haharapin mo. Kung hindi mo alam ang resources ng iyong bansa, na katulad nitong mga data na pwede mo nun makita to. I-click mo sa IMF, sa International Monetary Fund website o sa World Bank. Ano ba status ng Pilipinas ngayon? Hindi magsisinungaling ang World Bank at saka International Monetary Fund. Kasi basis yan nila ng assessment kung maganda ekonomiya mo o hindi. So kayang bayaran. Ayon dito sa report ng
IMF na kayang bayaran yung mga utang natin. Wala tayong problema dyan. At ang ating namang pagkakautang napunta sa bakuna, ang iba, hindi naman kalakihan, pero ang malaking nasa infrastructure. Yung mga train na yan, na kaya, yun naman, pag tumatakbo na yan, revenue generating yan, na kayang magbayad ngayon. Dahil kumikita eh. Doon naman nagagaling ngayon yung mga kwa na yan. Ano? At huwag tayo matakot. Walang bansa na nababankrupt kung maayos ang pagpatakbo ng bansa. Ang dami nating natural resources. Parang sinabi mo, Kajik, walang nakukulong sa utang. Walang nakukulong sa utang, no, na kuan kasi ang utang hindi unless na istapa, no, ibang usapan 'yon. Pero kung utang lang na nag-utang ka sa sari-sari store na hindi mo nabayaran ng 2 taon, hindi ka makukulong. Pwede kang ihabla civil case. Pero hindi criminal case 'yon. Ay, naku. So ang ating katayuan ngayon actually nasa stable ang ating bansa as far as economics is concerned. Pero kailangan na talaga, lalong paigtingin, na dadami ngayon ang magkaroon ng hanap buhay, ng trabaho, na apektado nitong COVID-19. Kailangan magpapakuna muna. Ayun. 35% pa lang ang bakunado sa atin, no? Sa Pilipinas, 35%. 35% ang fully vaccinated. At karamihan yan dito sa Metro Manila. At yung mga malalaking syudad. Kasi yun ang inuuna eh. Yung kung saan maraming tao, yun ang inuuna. Pero mabuti tayo ay bumagsak na yung kwan eh. Yung daily case rate natin eh, bumagsak na eh. 600 yata o wala pa 1,000 eh. Oo, bumagsak na eh. So yan ay siguro maganda ang Christmas natin pag ganyan na mangyayari na pwede na lumabas ang tao. Pero ako, ayoko pa rin lumabas eh. Alert level tayo, 2. Christmas saka New Year. 2, no? Inasahan natin yung December 15, baka magbabago sana eh. Nagkaroon na Omicron. Ayun. Di bale, pupunta tayo dyan sa Christmas party na yan. Sa Torre Building ba yan? Torre Building. Torres Building. Torres Building, ayan. Sana matibay-tibay ang tuhod ko pagdating next week. Na kaya ko lumakad ng malayo-layo. Kasi sabi mo nga, Libertad Station, isasakay ka ng train yan. Pabaka, mahirap. Ano rin. Para sa iyo, hindi ka pwede ron. Hindi ako pwedeng umakyat sa hagdan eh. Hindi ko kaya eh. Kaya talaga may service ka ron. Oo. Di ba, tingnan natin kung anong magagawa dyan. Anyway, wala na tayo atang oras ah. Wala na. Mukhang nalibang na rin si Christian eh. Nalibang ba? Baka nakatulog. Mukhang mapasarap na to, makinig. Sige. Next week tatalakayin natin yung iba pang mga pangyayari dito sa atin, sa Pilipinas, ano? Tingnan natin kung ano yung mga pangako ng ating mga presidentiables. Actually, wala pa sa ngayon masyado yan eh, kasi 5 months to go pa eh. Pero, ganun pa man, maraming salamat doon sa mga nakikinig at nagbigay ng kanilang katanungan. At doon po sa mga nanonood sa amin, kung nasaan man kayo, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Ito po inyong lingkod, Jake Ortiz, sa programang Golpe di Gulat ni Ka Jun Ansore. Magandang hapon, maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, no? At siyempre po, muli, no? Kami nagpapasalamat ka Jake Ortiz sa Truth and Knowledge dito sa Golpe di Gulat. No? Sinasasalamatan ko rin si Christian Nicodemus, tapos si Mampe Pineda Nicodemus. Ang lahat-lahat po ng mga nagbigay ng komento, nanood, at manonood pa, minsan nanonood po, replay. Thank you po. No? Muli po, isang magandang buhay, isang mapagpalang araw po ng Huwebes, mabuhay po sa bayan ng Pilipino. Sabi nga ni Ka Jake, saan man kayong panig na naroroon, no?
Isang mapagpalang araw po sa inyo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Thank you. God first po, Pilipinas. Thank you, Christian. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Julan Suras sa kanyang programang Batikos Gulpe de Gulat.